Si Jose Protasio Rizal ay nakilala bilang isang huwarang bayani na ang estilo ng pakikipaglaban ay sa paraan ng pagsulat gamit lamang ang pluma at papel, na naging kanyang sandata laban sa mga Espanyol. Mas nakilala pa ang bayani dahil sa mga akdang isinulat nito gaya ng El Filibusterismo, No Limitangere at mga sanaysay sa La Solidaridad at marami pang iba, kung saan ang layunin nito ay buksain ang pamahalaang Espanya at lalo ng pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga prayle. Dahil sa mga akdang inilimbag ni Rizal na nagpukaw sa mga Espanyol, hinatulan siya ng kamatayan. Dahil sa salang pagtatraidor sa pamahalaang Espanya. At sa kabila ng pagpaslang sa nasabing bayani, may issue at alegasyon na nakakabit pa rin sa kanyang pangalan, na sinasabing ilang oras bago paslangin sa Bagong Bayan si Rizal, ay may pinirmahan di umano si Jose Rizal ang isang dokumento na nagsasabing siya ay isang tunay na Katoliko at nakasaad sa dokumento na binabawi niya ang kanyang mga akdang inilimbag laban sa mga Kastila at simbahang Katoliko. Kilala ang nasabing dokumento bilang isang retraction o The Retraction. May mga nagsasabing walang patotoo ang pagpirma ni Rizal sa nasabing dokumento na hanggang ngayon ay tuluyang pinagtatalunan ng mga historiador. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Angela Aldabe na magsisilbing moderator ngayon sa ating debate. Ang usapin na ating tatalakayin ay tungkol sa retraksyon ni Rizal. Ngayon, mag-uumpisa sa pangkat ng sumasang-ayon ay si Binibining Jerica Banaag. Maaari ka nang magsimula. Pagbati. Bilang unang tagapagsalita, ako ay narito upang ipakilala ang pananaw ng aming koponang nagtataguyod sa paniniwalang nag-retract si Dr. Jose Rizal, na may pangunahing punto na pinili niya na mabuhay at mamatay na isang Kristiyano na naniniwala rin at patuloy na nananampalataya sa Katolisismo. Sa pagpili ni Rizal na mabuhay at mamatay na isang Kristiyano, isinusulong namin ang ideya na ang kanyang retraksyon ay hindi lamang isang simpleng pag-aatubili sa kanyang mga ideolohiya, kundi isang malalim na aktong nagpapakita ng kanyang matibay na pananampalataya sa Diyos at sa kanyang relihiyon. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok na kinaharap niya, nanatili siyang tapat sa kanyang pananampalataya sa Katolisismo. Ang panig na pabor sa retraksyon ay binibigyang diin ang kasaysayan at dokumentasyon, ang konteksto ng panahon at ang pragmatikong pag-iisip ni Rizal bilang ebidensya na sumusuporta sa ideya na siya ay nagkaroon nga ng retraksyon. Bagamat kinikilala ang komplikadong interpretasyon ng kasaysayan, itinataguyod nito na mayroong makatarungan at may batayan na posibleng nangyari nga ang retraksyon ni Rizal. Ang aming nosyon na tunay na nag-retract si Rizal ay mas pag-iigingin at pagyayabungin pa ng mga patunay, ebidensya at argumento ng aming mga susunod pa na tagapagsalita. Maraming salamat. At upang ihain ang nasyon ng hindi sumasang-ayon na pangkat, tinatawag ko si Binibining Patricia May Bacolod. Maaari ka nang magsimula. Pagbati sa lahat. Ang panig namin ay naniniwala na hindi nag-retract si Rizal. Sa kabaligtaran sa paniniwala ng kabilang panig na naniniwala na ang magawa ni Jose Rizal bago ang nasabing pagpaslang ay nagdulot ng retraction laban sa simbahang Katoliko. Ang aming panig ay lubos na hindi sumasang-ayon sa panukalang nagsasaad na nag-retract si Rizal at ang liham ng retraction ay isinulat mismo ni Jose Rizal. Kahit maraming criticism na natatanggap si Rizal, nananatiling tapat siya sa kanyang mga salita at walang sama ng loob sa simbahang Katoliko, kundi sa mga praile lamang na may kontrol.
Naniniwala kami na ang liham ay isang kalokohan lamang at isa itong peke na dokumento. Naniniwala ang kanilang kabilang panig na may bisa ang retraction letter, kung saan itinatakwil ni Rizal ang lahat ng kanyang mga sinulat na hindi pabor sa simbahang Katoliko. Gayunpaman, hindi nakikita ng pangkat namin ang katotohanan sa pahayag na ito at mapatutunayan ito sa susunod pa na magdedebate. Ang pangalawang tagapagsalita sa panig ng sumasang-ayon, maaari ka nang magsimula, Binibining Biason. Ang orihinal na dokumento ng retraksyon ni Jose Rizal ay naglalaman ng mahalagang detalye na nagpapatunay ng kanyang pagtalima sa mga kondisyon na itinakda. Ang pirmahan ng mismong bayani sa nasabing dokumento ay nagbibigay linaw na ito ay personal at autentikong pahayag mula sa kanya. Ang retraksyon ni Rizal ay kinapapalooban ng mga kondisyon na siyang naging dahilan upang siya tumaliwas sa kanyang mga sinabi at mga kasulatan. Ang mga nakapaloob sa mga kondisyong ito ay ang kaligtasan ng kanyang pamilya sa pag-uisig ng mga Espanyol, pagkakasal sa kanila ng kanyang nobiyang si Josephine Bracken, at masiguradong ang pangakong reforma ng pamamahalang Espanyol sa mga Pilipino. Kaya ito'y nagpapatunay na ang retraksyon ni Rizal ay kailanman hindi naging para sa kanyang pansariling interes lamang, kundi ito ay para sa kaligtasan ng karamihan. Dagdag pa sa ebidensyang ang letter of retraction ni Rizal ay totoo dahil noong January 5, 1893 ay nagsulat si Rizal sa kanyang ina na sinasabing siya ay nagsisimba na ulit tuwing linggo sa dapitan. Alaman naman natin na hindi ang Katolisismo ang itinutuligsan ni Rizal, kundi ang abuso sa kapangyarihan ng mga prayle. Hindi ba't nangangahulugan lamang ang mga ito na tunay ngang nagbalik loob si Rizal sa simbahang Katoliko? Para sa rebatal ng panig ng hindi sumasang-ayon, aking tinatawagan si Binibining Helen Samantanes. Maaari mo nang ihayag ang iyong saloobin. Kahit pa na may ilang dokumento na nagpapatunay na si Rizal nga ay ang nagsagawa ng retraksyon, hindi pa rin sapat ang mga ito dahil may ilan na nagsasabi na kagagawan lamang ito ng mga prayle upang mag-iwan ng maling impormasyon sa mga Pilipino at bahiran ang pangalan ng ating pambansang bayani. At kung ako ang tatanungin, masasabi ko na na hindi totoo ang retraksyon at wala ring naganap na pagbalik loob. At ang nais kong bigyan ng halaga rito na tinitignan ko ang simbahang Katoliko bilang isang hiwalay na istruktura sa turo nito. At liban sa walang matibay na ebidensya, nagpapatunay dito nais ko ring bigyang halaga na maaaring ang pagkalas ni Dr. Jose Rizal sa simbahang Katoliko ay hindi tuwirang nangangahulugan ng hindi pagsang-ayon at pagtalikod sa mga aral nito at pagtuligsa sa saysay nito. Sa madaling salita, dito ang pagkalas ni Rizal sa simbahang Katoliko, kung totoo man ito, ay marahil dahil lamang sa mga prayle at mga gawain nito na kung tutuusin ay taliwas sa mga turo ng simbahan na kanilang ikinakalat sa mga tao. Dahil sa pananatili ng mga pang-abusong mga prayle, ito ay kasabay ng kanilang hindi makatawang hakbangin. Masasabi kong walang naging magandang dahilan si Rizal para makipag-ayos sa mga prayle at magbalik loob sa simbahang Katoliko. Mainit ang mga diskusyon na nabibigyan pa ng liwanag ng susunod na tagapagsalita mula sa pangkat ng sumasang-ayon, Binibining Viana de Besa. Iginigiit nyo na peke ang nasabing dokumento. Ngunit may mga witness o testigo na magpapatunay na ang letter ng retraction ay totoo. Una na rito ang pahayag ni Father Balaguer na paring naging kaibigan ni Rizal sa dapitan at paring nakasama niya sa Fort Santiago. Ang pahayag ni Father Balaguer na noong Disyembre 29, 1896 ay naroon siya mismo at nagkaroon ng pagkakataong makausap si Rizal at kumbinsihing magsulat ng retraction. Base rin
Base rin ito sa formula ng retraction ni Father Pio na binago at dinagdagan ni Rizal base sa kanyang sariling istolo ng pagsulat. Dagdag pa sa mga witness na totoong si Rizal ang sumulat ng retraction. Ang pahayag ni Captain Rafael Dominguez Garcia, Lieutenant Mariano Martinez Gallegos at Reverend Luis Viza y Marti na mga nagpahayag kung paano nila nakita si Rizal na sinulat ang retraction at nagdarasal at lumuluhod sa altar. Dagdag pa sa mga patunay ng pagpapakatotoo sa letter ng retraction ay ang pag-analisa ng mga eksperto sa sulat kamay ni Rizal na sa kabilang patunay ay totoo at hindi gawa-gawa lamang. Nagpatunay nito ay si Professor Bayer ng UP Diliman noong 1950. Isa siyang eksperto at pagsusuri ng sulat kamay ng isang tao na mayroon ng 30 to 40 years na experience sa pagsusuri. Pinatunayan niya na sulat kamay nga ni Rizal ang retraction. Mayroon pang ibang mga prominenteng historian na nagpatunay sa otensidad ng dokumento. Ilan pa rito ay sina Nick Joaquin, Nicolas Zafara, Humberto Campo, at marami pang iba. Pruwebang madaming patunay na ang retraksyon ay totoo at hindi peke gaya ng inyong sinasabi. Ngayon, tawagin natin ang tagapagsalita ng kabilang panig upang depensahan. Maaari mo nang simulan, Binibining Sophia Irish Cruz. Sinasabi niyong maraming nagpatunay na isinulat ni Rizal ang retraksyon. Ngunit wala namang nakapagsabi na nakita nila ang isinulat na retraksyon ni Rizal bukod sa mga manunulat ng La Voz Española. Sinabi rin ng La Voz Española na ipinadala ni Rizal ang kanyang sinulat sa kanilang arsobispo. Sinabi rin ni Father Manuel Garcia, isang parmasyutiko sa Manila, na si dinami-rami ng gustong makabasa ng sulatin na ito ay walang nagawang makapagbasa o makakita nito. Isa ito sa mga makakapagsabi na ang nasabing retraksyon ni Rizal ay walang katotohanan. Kung hindi maipakita ang aktual na dokumento na isinulat at pinirmahan ni Rizal, paano natin masasabi na totoo nga ang retraksyon? Wala rin namang ibang makapagsabi na nakita talaga nila ang dokumento. At isa ito sa mga mailalahad na rason kung bakit hindi totoo ang retraksyon ni Rizal. Makaraan lamang ng 20 taon ay saka lamang nagbigay ng pangalan si Father Balaguer ukol sa mga naging saksi sa pagsulat at pagpirma ng retraksyon ni Rizal. At ito ay sina Senyor Fresno at Senyor Maure. Bakit naman imbes na sa una pa lang ay binigay na ni Father Balaguer ang mga pangalan na ito, ay sa huli na niya ito ginawa? Sa mga nakaraan niya na rin na sinalaysay, wala ang mga pangalan na naging saksi sa pagpirma. Bakit sa huli na niya nailabas ang mga naging saksi? Ang pang-apat na tagapagsalita sa panig ng pagsang-ayon ay tatalakayin ni Binibining Jomelyn Parangan. Maaaring huli ngang naibigay ni Father Balaguer ang mga pangalan ng saksi, ngunit hindi ito nangangahulugang ang retraksyon ay hindi totoo. Bukod sa mga saksi at kay Father Balaguer, mayroon pang isang taong malapit kay Rizal na magpapatotoong ang retraksyon ay tunay. Ito ay ang kanyang live-in partner ng 2 taon at huling kasintahan na si Josephine Bracken. Sinasabi ni Bracken na nakalimbag din sa kanyang autobiography ang deskripsyon ng naging kanilang kasal 5 oras bago ang execution ni Rizal at ang kanyang pagiging balo o byuda. Mayroong dokumento na nagsasabi noong panahon ng Kastila na no retraction, no marriage. Patunay lamang na nag-retract si Rizal dahil hindi maaaring ikasal ang dalawa kung hindi nag-retract si Rizal. Mayroon ding librong ibinigay si Rizal kay Josephine bago ang kanyang execution, na may English title na The Imitation of Christ, na mayroong nakasulat na dedikasyon na nagsasabing to my dear and unhappy wife, na isang patunay na sila ay mag-asawa at kasal dahil sa pagtawag niya kay Bracken
bilang isang asawa. Sa panig ng hindi pagsang-ayon ay tatalakayin ni Binibining Mary Ann Joy Magno. Sa sinasabi mong retraction ay totoo, Binibining Parangan, ngunit ako'y di sumasang-ayon dahil ayon sa aking nabasa ay nagsama sila ni Dr. Jose Rizal at Josephine Brackett sa isang tahanan, ngunit hindi sila kailanman nakitang nagpakasal o nagkaroon ng marriage certificate o marriage photo na nagpapatunay na nagpakasal sila. Ang tawag dito ay de facto marriage, kung saan live-in sila at yun. Ayon din sa kapatid ni Rizal na si Trinidad na sa pagitan ng alas 7 at alas 8 ng gabi ng Disyembre 29, niya huli nakita ang kanyang kapatid na si Rizal. At sa pagkikita nilang dalawa ay walang nabanggit si Rizal sa pagbabalik loob sa Katolisismo at sa pagpapakasal kay Josephine. Dumako naman tayo sa autobiography ni Josephine. Ang kanyang autobiography ay mapaninlang dahil hindi sinama ang lahat at may itinago pa siyang mga detalye sa kanyang buhay. At ito ay kanyang minanipula lamang. Nagpapatunay na ang autobiography niya ay maaaring maging peke o maging hindi tamang detalyado na siya ay isang balon ni Rizal. Sa libro namang niyang binigay kay Josephine na may nakalagay na My Dear and Unhappy Wife, hindi ito nagpapakahulugan na siya ay balo o na naging asawa ni Rizal sapagkat hindi naman ito marriage certificate o dokumento nagpapatunay na sa kanilang kasal. At ang huling magpapahayag sa panig ng pagsang-ayon ay tatalakayin ni Binibining Regina Recto. Ngayon nga na narinig na natin ang positibong panig, pahintulutan niyo naman ako na ibigay ang aking saloobin at pagbubuod. Sa unang punto ng debate patungkol sa autentisidad ng dokumento ng retraksyon, ang panig ng pagsang-ayon sa katotohanan ng retraksyon at ang pagbibigay nila ng mga punto at testimonya mula sa mga saksi, dokumento at iba pang mga may kinalaman sa nasabing pangyayari. Ang panig ng pagsang-ayon ay naniniwala na ang dahilan ng retraksyon ay hindi lamang patungkol sa pagbabalik loob sa Kristyanismo. Ito din ay may layunin na mapakasalan ni Rizal ang kanyang minamahal na si Josephine. Isa ito sa mga matibay na ebidensya na totoo nga ang retraksyon. At ito ay ang presensya ng kanyang lihim na retraksyon. Sa kabila man ng ilang mga tumutuligsa at kumu-question sa katunayan o autentisidad ng retraksyon, hindi pa din natin maipagkakaila na ang kontrobersyang ito ay hindi makakababa ng pagkabayani ni Rizal. At hindi nito mapapawalang bisa ang mga naging kontribusyon ni Rizal sa ating bayan at sa pagising niya sa makatao at makabayang espiritu ng mga Pilipino. Ang mga naiambag at nagawa ni Rizal ay mananatili sa bawat Pilipino at sa ating bansa. Dahil kay Rizal, ang damdaming nasyonalismo at patriotismo ay patuloy na mag-aalab sa puso ng bawat mga Pilipino. At ang huling tagapagpahayag sa panig ng hindi pagsang-ayon ay tatalakayin ni Binibining Mary Ann Joy Magno. Sa kabuuan ng aming pagkontra sa muli kong ihahayag ang punto na nasaad ng aking mga kasama. Una, hindi nag-retract si Rizal dahil walang sapat na ebidensya ang sulat na ipinalabas ng media. Miski ang kanyang pamilya ay hindi nakita ang orihinal na kopya nito.
Ang mga witness na nagsabing nag-retract si Rizal ay may mga di tumutugma sa kanilang pagsasaad at sa dokumentong naiwan ni Rizal. Ang kasal ay hindi napatunayang totoo at wala itong kahit sinong magpapatunay na sila ay totoo ngang kinasal. Di rin kinikonsiderang balo si Josephine dahil wala itong marriage contract. Ngunit sa lahat ng aming nasaad, di ito dahilan para mabahiran ang mga nagawa at mga pinaglaban ng ating bayan. Si Rizal ay isang mabuting modelo kahit na sa mga eskandalong nadawit ang kanyang pangalan. Muli, ako si Mary Ann Joy Magno para magpasalamat sa pakikinig sa aming ideya o opinyon sa retraksyon ng ating bayani na si Dr. Jose Protasio Rizal. Maraming salamat sa dalawang pangkat na nagbahagi ng kanilang kaalaman. Kami ang pangkat 1 at di na nagtatapos ang aming debate.